Baka may mag-join pa. Let's wait for at least another 5 minutes para sa ibang mag-join pa. Sige, pwede na siguro to. Nasa 63 naman na. Ang dami na. Okay, again, good afternoon everyone. Kamusta naman ang ating almost 2 weeks na ACAD break? Na-enjoy ba? Hello? Si Marjanet lang ang nakapag-enjoy ng 2 weeks ACAD break at ito nga, nagbabalik na naman ang ating activities rather. May I ask anyone who wants to share their experiences during the training webinar sa EduTech kung ano yung mga na-experience na difficulties or naging problema, and then paano nyo na-resolve yung mga natutunan during training webinar sa EduTech. Share some realizations na rin. Anyone? Bago tayo mag-start. Wala? Oh, grabe. Ang present, so sana mayroong present dito from BS. May BSA 2A po dito. Okay, thank you. Bisa is 2A. Okay, Bisa is 2B. May Bisa is 2B na naka-attend. Alright, and BSMA 2A. Okay, so echo na lang sa kanila kung ano yung mapapag-usapan natin dito sa mga hindi po naka-attend. Please, tell your classmates na lang kung ano yung mga instructions natin for the next activities. Meron pong BSA 3A. BSA 3A? Wala? Meron po. Okay, thank you, Mr. Emily. Bisa is 3A. Meron Bisa is 3A? Okay, Bisa is 3B. Meron po. And BSMA 3A. May BSMA 3A? Okay, so kung wala mag-volunteer para mag-share ng experiences during the training webinar, magtatawag na lang siguro ako ng name. Okay lang ba? Okay lang po ba? Hindi okay? Unahin natin si... wait lang. Saan mag-i-stop tong aking cursor? Siyempre dapat kailangan unahin yung mga na-exempt sa midterm exam. Mr. Robles from BSA 3A. Kindly share your experiences during the training webinar sa EduTech. Any of those 5 activities or hands-on activities. Okay lang at hindi na yung open yung camera. Hello? Hello? Yes po, loud and clear. Okay. Okay, thank you. Next is Del Valle, Margaret Del Valle. Good afternoon po. Good afternoon. Anong ganda po ng training webinar kasi inatid natin po ng sinabi ni Mr. Robles yung may mga bagay na
Talaga na-enjoy kahit kailangan magpuyat. Opo, pero ayun, may ganun po talaga kailangan ng hirap. At least po may learnings. Yun ang training. Okay. Anyone, ano na lang, volunteer, who wants to share their, okay, Mr. Mario. Okay, someone, ewan ko lang, siguro information relay, someone told me na bakit daw ako papasa lang ng papasa ng project. Sabi ko naman, FYI, wala akong pinapasubmit na project sa inyo. Di ba? Alam mo na akong pinapasubmit. And those topics, hindi siya kasi para ituro pa ng mano-mano. Kasi kapag sa Excel pa lang, kulang ang 1 month para isa-isa yung information. At least doon, kayo na yung makakapag-adjust ng time, yung free time ninyo kung kailan nyo siya gustong i-take. And another thing, napaka-in-demand kasi ng mga skill set, kaya talaga pinilit ko kayo na ipurso na tapusin lahat yon. Which is technically naka-ano naman sa incline. Naka-incline siya doon sa ating subject. As you can see, tsaka alam nyo ba na ang good news doon, kasi humihingi si Sir, yung program head natin ng mga certificates na in-undergo ng mga students sa BSA, sa ano natin, sa AED department, sa Accounting Education Department ng mga certificates sa mga students. Sabi ko, mabuti na lang, meron kayo. Kasi, ano siya reliable naman siya. And inform ko lang din kayo na before ko siya pinatake sa inyo, ako muna ang gumawa nun. So, kung gusto nyo makita yung certificates ko, okay lang din naman. Kumbaga, minake sure ko muna na talagang credible and reliable yung mga resources na gagamitin natin sa subject na to. Okay? And yung sa Coursera naman, inform ko lang din kayo na affiliated siya sa DOST Philippines. Kaya yung mga giging final term natin ay magiging connected sa another training sa Coursera. Pero this time, hindi na siya project network. Kasi yung project network, di ba, pwede kang makakuha ng certificates kahit hindi mo siya tinapos talaga or hindi ka talaga nag-undergo dun sa training sila. So, I'm hoping lahat makakapag-provide ng laptop para maka-produce itong training webinar to, which is sobrang kailangan. Bakit kailangan? Kasi as of today, kung ma-observe lahat ng industry, lahat ng business organizations, they are using technology. Bakit? Bakit technology yung naging number 1 in demand? It's because of efficiency, di ba? Katulad na lamang nung sa data analyst. Number 1 dyan ng ang dami pa nagpapa-admit. Yung sa data analysis na lang, sa Excel. So, good thing na nag-undergo tayo ng training webinar dun sa ERUTech, sa Intermediate Excel. And then bago tayong mag-end ng ating class, mag-iwan ako ng mga, it's up to you na lang to kung gusto nyo kunin. I purchased kasi a training webinar sa kay Jake Roedas, I guess. I paid for it para lang din i-share ko sa inyo. So, sana wag nyo na lang ipopost sa social media kasi bawal. I-share ko lang siya sa inyo para lang ma-deepen yung understanding natin when it's using Excel. Alright? Microsoft Excel. So, this time naman, ang pag-uusapan natin is we are going to use another learning platform which is the Khan Academy. So, lahat po ba dito ay nakapag-join na or nakapag-register or nakapag-enroll na? So, or sino hindi pa? Sinong hindi pa nakapag-join? So, okay, very good. So, I'm expecting lahat nakapag-join na para lahat maiintindihan tong instructions natin. Excuse me. So, for this final term, we're not going to use modules. Like yung previous activities natin that we're using question and answers activities. So, this time we're going to use a learning platform which is the Khan Academy. Naka-incline naman or naka-scope din naman yung mga topics doon. Naka-connect naman yung mga topics sa module sa Khan Academy. So, dahil sobrang dami nyo na kailangan ko hanggang ngayon hindi ko pa tapos i-check lahat ng outputs ninyo actually. Kaya, gumawa ko ng paraan para at the same time, monitor ko kayo at na-check ko yung outputs ninyo using this platform. So, sa Khan Academy, meron lang tayong 4 units
na aaralin. So, what are those? So, ano ko na rin naman to, di ba? Nai-upload ko na to sa ating, nakikita mo ba ang aking screen? Kita po? Wala man kita doon. So, okay, naglo-loading. Ang hina ng internet ko. Pero na-download nyo na ba yung PowerPoint na binigay ko sa inyo? Na-download ba or nakita na? Wala pa po. Nasa Google Classroom siya. Nasa Google Classroom, hindi nyo pa na-check yung post ko, tapos may attachment doon. Wala pang kahit sino sa inyo nakapag-download. So, okay, so you may check later na lang. So, meron na tayong 4 units. It will be divided in 4 topics, which is, number 1, the digital information, the internet, data analysis, and the computing innovations. Okay? For digital information, yung scope nito ay, it explains how computers store information digitally as binary data para maintindihan natin kung paano nga ba nag-generate si computer, kung paano nako-convert yung mga ini-store natin information na yon at nag-view natin sa ating screen using binary data. Oh, yung binary number system na yon, i-explain yun sa Khan Academy. So, every topic you have, sana lang na-share ko yung screen. You have 1 week to finish. Sa Khan Academy, sa teacher's dashboard, makikita doon kung ano-ano na yung mga topics na natapos or tinatapos ninyo or ina-undergo ninyo. Sa exams naman, makikita ko din doon kung ilang beses kayong nag-retake. Kasi po pwede ninyong i-skip yung lectures, yung lessons, at mag-proceed agad sa exams. So, sa exams, every retake minus 5. Okay? So, kung 1 to 14 yung questions or is equivalent to 100 sa score, so kung naka-4 na retakes kayo, minus 20, so yung 100 ninyo, magiging 80 na lang in equivalent, diba? Okay? Malinaw po ba yun? Kasi po pwede nyo gawin na mag-i-skip sa mga lectures at dumiretso agad sa exam, which is nonsense. Asan yung learnings, diba? Kumbaga, mag-i-skip din natin yung learnings, which is kailangan kasi nating i-take ito. This will be the introduction or let's say opening window para mas maintindihan natin yung i-take nating training sa Coursera, which is the binary system and understanding sa technology and how it works in different organizations. So, as you observe, lahat ng mga successful business organizations ngayon are using high-end technologies like Amazon, Netflix, di ba? Saan ba siya nakadepend? Sa technologies, di ba? Sa mga high-end technologies. So, paano natin maiintindihan yun, how it works? That's why we are going to use this learning platform at the same time is the training webinar sa Coursera. Magagamit yung mga certificates na yun doon kasi credited naman siya internationally. Credit yung mga certificates na ini-issue nila. So, number 2 is the internet. So, this unit covers how internet works. Kasi ang alam lang, karamihan sa atin, ang alam lang is how it works. Kahit ako, yun lang alam ko, how it works. Pero dahil, sabi ko nga, bago ko ipapatake sa inyo yung trainings or the learnings, ako muna. So, naging student din ako ng Khan Academy platform. Kaya kaya yung 2 weeks na ACAD break natin, yun yung time din na inaral ko kung ano-ano ba yung mga need lang natin na marami kasi siyang offer subjects or lessons sa academy. So, pinili ko lang kung ano yung mga naka-incline sa subjects natin at kung ano yung needs as introduction or basic knowledge na kailangan natin para maintindihan natin yung mga topics na i-explain ng instructor sa Coursera. Okay, so sa the internet, it covers how the internet works, learn about the physical layer, the fibers, the Wi-Fi, or even the World Wide Web, and the digital divide. So, sa digital divide, meron din siyang topic doon sa module natin. So, ikakat ko muna yung instructions about the activities. So, sa Coursera, para sabi ko nga kanina, kasi dahil hindi siya project network,
you have to apply for financial aid. Unless meron kang pera na pambayad para makaproceed ka kaagad sa trainings. So, dun sa pag-apply ng financial aid, it takes 15 days bago siya ma-approve. So, mamaya, i-upload ko naman sa ating Google Classroom kung ano yung mga questions doon na isasubmit to apply for financial aid. So, dahil 15 days pa siya, yung 15 days na yun, doon natin 15 days and another 15 days, bali 4 weeks, para matapos tong 4 topics natin sa Khan Academy naman. So, yung magiging training webinar natin sa Coursera, it will be your final, serve as your final exam. Okay? So, paano naman yung mga hindi ma-accept or hindi makatatanggap dun sa financial aid assistance or let's say, scholarship, magiging scholar ka ng Coursera. Kapag hindi natanggap or hindi na-accept yung financial aid application mo, proceed po tayo ulit dun sa module, which is mano-manong question and answer activities. Kumbaga, kasi siya ang naisip ko doon, hindi naman siya ganun naka-screen record siya. May ginamit akong software. Ako lang nakakakita. Ayun. Kasi may mga, halos lahat ngayon, pwede mo nang i-google, di ba? Kung may gusto kang malaman, you can instantly search for it. Pero yung skills na ma-acquire natin dito sa mga trainings na sinasabi ko, kahit i-google mo yun forever, hindi makakaragdag sa skills and learnings na kayang ibigay ng learning platform na to, and the training na to. Alright? So, sana lahat ma-approve ang financial aid application sa Coursera. So, for now, ako muna yung inaaral ko na siya. Ako na ako sa kanya, naka-enroll na ako. And currently, naka-attend ako doon sa training na yun to make sure na magiging useful din siya para sa inyo. Okay. So, let's proceed to number 3 topic sa Khan Academy. Khan Academy and Coursera. Bali, dalawang learning platform yung gagamitin natin for this final term. Alright? So, data analysis. So, sa data analysis, this unit introduces data analysis and the world of big data. Nakikita niyo ba yung mga trending na pictures ngayon? Yung Earth, buhat lang ng Excel sa data management and accounting. And doon sa, like for example, doon sa Khan Academy, kapag bawat section na kapag take ng exams, meron dong dinadownload na CSV or comma separated values, which is sinasummary niya lahat. Kung kailan nag-in, or kung kailan lang nag-take ng exam, kung kailan lang nag-undergo ng trainings, or makikita niya doon. So, that's one of good examples of data analysis. Alright? What else? For data analysis, ano ba yung nagiging malaking tulong nito sa atin? Yun, yung kagaya sa ERUTECH, yung pag-take natin ng intermediate Excel, di ba? Yung mga maraming add-ins, features, for us to understand easily yung mga napakaraming data to summarize, for us to be able to decide kung ano-ano nga ba yung mga chart na dapat gamitin natin para maging presentable and understandable yung mga data na meron tayo, kahit gaano pa siya kadami. Alright, and last is the computing innovations. Computing innovations, this unit explores a wide range of computing innovations that are possible now due to the computers in the Internet of Considers the benefits of, binabasa ko lang siya ha, the benefits of risk of each innovation. Learn about social media, citizen science, smart sensors, and more. So from the word itself, computing innovations, so paano nga ba nag-innovate si technology, how it so useful to each and everyone, maging student ka man, maging part ka man ng successful business organization, kahit sino, like for example, tayo ngayon, di ba, we are able to meet each other because of technology, and it innovates, di ba, every month, or even, a seconds, laging nag-innovate sa technology. So, this topic will give us insights and actually appreciation na rin, bakit kailangan nating i-deep
at ilaliman pa yung pag-intindi how technology works to each and everyone, lalong-lalo na to businesses. Alright. May tanong pa po, baka na-explain ko na lahat. Any questions, clarifications regarding our upcoming activities using those learning platforms? Wala? Wala pong tanong? O baka mamaya marami na lang BPM ha? Hello? Bali, wala po po kayong na sa academy. Wala po po nakalagay po. Okay, okay. Thank you, Marginette. So, wala pa siyang naka-assign doon na lessons and lectures. Kasi ilalagay ko yon after po ng meeting natin na to para clear sa ating lahat yung instructions ko when it will start. And paano natin gagamitin yung platform na yun. So again, ulitin ko sa dashboard ko, makikita ko how rare or how frequent you are using those platform, this platform rather. Kung gaano lang kayo kadalang mag-visit dun sa platform na yun at kung gaano nyo rin kabilis tinatapos lahat ng activities, mamomonitor ko yun instantly. At the same time, matatapos kong i-check yung mga pending activities. So, sa mga hindi pa nga pala nakakapag-submit lahat ng mga finished activities or outputs natin dun sa Google Classroom, please submit na po. Kasi, para maisabay ko sa release ng midterm grade. Marami pa kasi hindi nakapag-submit. Yun lang. Sana makapag-submit na. Kasi wala akong pagkukunan ng grade ninyo for midterm. Any question pa po? Again, after po ng meeting natin, mag-i-start na yung lectures and lessons sa ating Khan Academy platform. So, ang i-upload ko muna ng lectures and lessons dun is the first unit, which is the digital information. Digital information for us to understand how computers generate data, how computers works, how computers made everything our works easier, how it works for websites, yung mga ginawa nating outputs sa EduTech. This topic will help us to understand it more. Kung kahit bakit, sige, siguro gusto niyo tanong, bakit pa puro ganito, puro learning platform yung pinapagawa niyo sa amin? Ay, sobrang dali lang yan, kasi gusto ko, ito yung way para maging tayo computer literate. Matututo tayo magbasa ng instructions para masundan natin lahat ng activities. Kasi kapag hindi ka patamad-tamad ka magbasa ng instructions, mangangapa-ngapa na dyan sa ating mga activities, wala talaga mangyayari. Kung gagamit lang tayo ng notebooks and ballpen, do you think magkakaroon ng innovation sa mga natin, sa learnings natin? Diba? Walang high-end dun sa magiging activity natin kung we're just using modules, ballpens. Kumbaga lahat naman ng topic na sa modules na ginawa ko, you can search it instantly sa Google. Pwede nga YouTube, di ba? Baka mas maganda pa nga yung information na kumbaga, pwede ko naman talagang i-explain na lang sa inyo from those training webinars, kumbaga magiging transferable knowledge na lang siya Baka may makalimutan pa ako or baka may mamiss ako information na importante doon sa training webinar na yun. Kaya ang ginawa ko, kayo na mismo, ang dinirect ko doon sa mga learning materials kung saan din ako natuto. Okay? Kung ano-ano yung mga resources na nakatulong sa akin para ma-overcome ko pagiging computer illiterate ko noon. Kasi hindi naman ako gumraduate na IT when I was in college. Mag-operate nga lang ng hardwares, hindi ko alam. Pero because I learned it from my own, naging resourceful ako, and now, naiintindihan ko na lahat.
kumbaga na-surpass ko yung pagiging illiterate ko noon. So, I'm hoping ganun din para sa lahat. Lalo na yung iba na nag-message sa akin na nagpapaguide step by step kung paano makakapag-proceed dun sa mga activities, which is, I'm willing to help naman. Pero, syempre, paano pag wala nang tutulong para mag-guide? So, kaya, I decided na i-continue natin yung pag-utilize ng learning platform in your own way, 'di ba? Yun lang nga kailangan sa Coursera, laptop users tayo doon. So kung wala namang laptop or kung hindi naman ma-approve sa application natin sa financial aid, magpo-proceed tayo dun sa modules natin. Again, answering questions, ganun. Okay po, so wala na po bang tanong? Wala nang tanong? So, the moment we end up this meeting, upload ko na yung lectures and lessons natin sa Khan Academy. And you may start. Ang end nun is Friday pa. Friday pa naman, next week. So, Friday, then next Friday, upload ko yung pangalawang lectures, then next Friday. Don't worry, mag-i-enjoy kayo doon kasi sobrang informative yung lectures and lessons doon. May mga videos. Tapos may mga tools doon na magagamit niyo for you to understand. Actually, gagamitin kung sakaling magiging student ko rin kayo sa Information Security and Management, gagamitin ko ulit yung Coursera kasi may software tools doon para mas lalo mo maintindihan how yung, ano nga ito, sa encrypting and decrypting, and yung hacking, may mga tools doon na pwede mong magamit para mas kasi ang hirap mo siya, hindi mo siya maiintindihan kung ipapaliwanag lang by words di ba? Kung hindi mo siya nai-experience, kumbaga learning by doing tayo in this subject. I'm just making sure na bago mag-end tong SEM, lahat talaga natuto in utilizing and understanding technology. Hindi lang sa business, but sa lahat ng aspect. Alright, so wala na po talagang tanong. Okay, baka itatanong nyo, ma'am, asan na yung pinramis nyo na top 1? Hindi ko pa siya tapos i-check lahat. And, fortunately, pati, tatlo na yung magkakaparehas ng, tatlo na yung magkakaparehas ng grade for top 1. So, 200 load yun. Mamumulubi ako. So, I decided na siguro sa final term na lang. Sa final term, at least, Christmas yun, hindi na masama kung magbibigay ako kahit 10 kayo. Kung 10 yung magta-top 1 sa second year at sa third year, di ba? Okay, yes, Miss Remaline, what's your question po? Hello? Miss Remaline, pa-open na lang po ng mic. Wait lang, hindi ko mabilang itong ayong chat. Wait lang po Okay, so yung question na is, sabi niyo po kasi dapat laptop users. Laptop users doon sa training webinar sa sa Coursera. Okay? Sa Coursera lang. Pero sa Khan Academy, pwede po dito ang cellphone users. Pag phone lang po yung gamit, sa module po magbe-base paano po ang activities nun. So, ano na po siya, magkaiba na po yung proceedings ng activity doon. Kasi sa module, question and answers lang ang magiging activities doon. Unlike sa Coursera, meron doon hands-on activities and software tools na ipapagamit para mas maintindihan yung trainings and para maka-acquire tayo ng new knowledge in utilizing that software. Ayun po. So, sa module, as usual, reading, answering questions, which is hindi naman masama dahil ano naman siya, scope pa rin siya ng subject natin. Yun po. So, linawin ko lang, magkaiba yung magiging activities na naka-enroll sa Coursera at sa Magmo-module. At kapag nag-Coursera kasi, automatically,
pag na-submit niyo yung certificate niyo doon automatically, hindi na kayo kasama sa magbi-midterm exam. Ito, tulad nung nangyari nung midterm, ay ng final exam, nung midterm exam natin na automatic meron kang 100 na grades for midterm exam. Ganun din po sa ating final exam. Automatically may 100 ka kaagad na score sa final exam. Pero hindi yung final grade kasi syempre may iba pang portion sa grading system. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-review, magbasa. Kasi nga, automatically may grade ka na for final exam. Okay? Okay, thank you, Mr. Emily. What else po? Okay, Mr. Robles. Paulit nga po, medyo malabo, hindi ko masyadong naintindihan. Nang? Okay. Okay. So, itong Khan Academy, wala ditong certificate issues. Yung mga topics lang dito, this is the introduction para pagdating natin sa level 2, dun sa Coursera, maiintindihan natin yung topics na i-discuss ng professor. Okay? Kumbaga, i-introduce niya muna katulad ng binary system. Kasi pag nasa Coursera agad tayo, yung binary system, hindi na, ay ano yun? Diba? At least, dahil nag-undergo tayo sa Khan Academy, meron na tayong base knowledge bago tayo mag-step up. So, yung certificate, isa lang yun. Sa Coursera lang. Isang certificate lang siya. Okay? So, kapag na-submit yung isang certificate na yun, automatically, it serves as your final exam. Ayun po. Sagot ko ba yung tanong mo, Mr. Robles? Ay, okay na po yun. Yun na po yung final exam. Ayun na po siya. Kasi yung final exam, yung Coursera, yung pagkukunan naman ng grade sa class standing, ito, yung Khan Academy. Kaya nga sinasabi ko kanina, sa teacher's dashboard, makikita ko kung sino-sino yung mga active dun sa learning platform. Kung sino-sino yung mga nakatapos every lessons, at kung sino-sino yung nag-jump lang agad sa test para matapos agad yung isang lesson na yun. So kapag nag-jump ka lang sa lesson, nag-jump ka agad sa exam, it's impossible na ma-perfect mo yun. Kailangan mong mag-retake para magkaroon ng passing score. So, kada retake mo, -5 ng -5. So, you have to make sure ulit na nakapag-focus ka sa learnings mo, sa lessons and lectures bago makapag-exam. To make sure na magkakaroon ka ng passing score doon sa test, sa mga activities ng Khan Academy. Okay? That will be your class standing sa Khan Academy, while the final exam grade ay nasa Coursera. Okay, nasagot ko po. Okay na po? Okay. Okay po. Paulit nga po, medyo nagputol-putol po kasi salita mo, hindi ko maintindihan. Paulit po, Mr. Robles. Ayan yan, sige.
Mm. Okay. So, kung na-submit or natapos mo agad siya, ahead of time, ganon? Okay. Actually, sa Khan Academy, hindi mo na kailangan mag-research sa iba kasi nga, ini-explain siya doon, ano eh, kumbaga talagang hinimay siya yung information na ibibigay siya sa'yo ng Khan Academy. Kaya you don't need another website. Pero it's up to you na rin to use. Okay lang din naman. Yes po. For final term, yes. Kasi parang ganun na rin yun eh. Instead na mag-meet tayo every week, na magchichismisan lang naman tayo, char, na konti-konti lang yung progress na ma-earn natin. So, doon naman, may kung kailan free time ninyo, magagamit. Parang sa isang topic naman, you won't spend 1 hour. Kung magtutuloy-tuloy ka natapusin siya kaagad. Kaya nga mahaba na yung 1 week na deadline kada subject, kada topic. So kung makakapag-submit ka ahead of time, edi very good. Diba? Good for you, makakapagpahinga ka kaagad. At the same time, mamamonitor ko yung alam ko may additional points yun eh kapag may mastery points siya at mag-i-issue ng badge para dun sa mga nakakapag-submit or nakakatapos agad. Okay? Sana nasagot ko lahat ng tanong mo. Another question pa, bago tayong magpaalam sa isa't isa. Any clarification? Wala na? So, I understand this as naintindihan nyo na nga din ako. I considered it as nagkakaintindihan na tayo sa pinag-uusapan natin this afternoon. Okay? For the last time, any clarification? Question? Wala na po. Okay, so I think wala na. Naintindihan na yung instructions for the final term. Again, i-upload ko ngayon sa Google Classroom natin yung application, may question kasi doon for application letter doon sa financial aid. Gagawa nyo lang siya ng bakit mo deserve tong scholarship na to, ganun. Minimum of 150 words, i-explain mo lang yung stand mo, kung bakit hindi mo afford na magbayad. Kasi medyo pricey siya eh, nasa $19 yata each course. Doon naman sa Coursera, I think more or less 6 hours or 8 hours yung kailangan para matapos. Pero, kung iti-take mo siya ng tuloy-tuloy, it doesn't need na abutin pa siya ng ganong kahabang oras. Okay? So, kailangan doon ay tiyaga. One thing I can promise you naman ay talaga matututo kayo doon. Hindi pwedeng hindi. Kasi ako doon ako natuto eh. Okay? Wala na pong tanong ha? So, dahil dyan, magpapaalam na ako. Mag-goodbye na po tayo sa isa't isa para may upload ko na yung questions for financial aid. At the same time, yung lectures and lessons natin sa Khan Academy. Alright, so thank you for attending. Goodbye everyone. Kung may questions pa, paki-post po sa GC. Wag pong i-PM sa akin. Sa GC na lang po i-post yung mga tanongan kung merong hindi masyadong clear sa napag-usapan natin this afternoon. Sige po, ma'am. Okay. Thank you then. Stay safe. Goodbye everyone. Thank you.